Meron ka bang nakikitang mali dito na nasa loob si ate girl sa loob ng isang karo habang pinagdidiwang ang Semana Santa. So makikita nyo dito na karga-karga sa loob si ate habang I think nagva-vlog ata siya. Tapos nasa kalsada sila na dumadaan sa mga maraming tao. Ulitin natin yung pagdaan nila sa kalsada habang nasa loob si ate ng isang karo. Kaya siguro andyan si ate kasi alam niya na ihahatid yung parang bahay ng karo na yan doon sa point of destination nila kung saan kukunin yung parang statue at ilalagay doon sa loob ng parang kahon na yan, ng glass na box. Tapos magsisimulan na sila. Aware silang lahat, yung mga kasama ni ate tsaka ni ate na ihahatid yung kahon na 'to doon sa may karo talaga. Kaya siguro naisipan nila na gumawa muna ng eksena para magkaroon ng parang refreshment o kaya aliwan kasi siguro ang hirap gumawa ng isang karo. Tapos pati yung bahay pa ng karo, medyo challenging din kasing gawin 'yan. Kaya siguro yun yung way para pampalipas pagod nila habang ayan, makiki-join sila sa isang prosesyon. Tuwing Semana Santa kasi, ganito yung isa sa mga scenes na pwede mo makita sa kalsada. So, ito yung mga karo na irarampa nila sa kalsada. So, magpo-prosesyon sila sa Holy Thursday, Good Friday, Black Saturday, mga ganyan. So, ang dami-daming karo na makikita nyo dyan. So, yung iba nasa harapan ng church, yung iba kahit saan. And then, ang isa sa mga highlights dyan is meron yung mga pare, no? So, yung mga pare, andyan para i-bless yung mga karo, tapos ipag-pray yung mga karo, yung mga ganyan. And then, meron silang hawak na yung parang usok, no? So, ayan, ini-stimulan nila parang blessing, smoke blessing, parang ganun. Correct me if I'm wrong dito, ha? And then, syempre, yung holy water. So, binibless nila each karo bago sila magparada sa kanilang point of destination. Yung iba, nakahilera sila. Yung iba, hindi ko alam kung may mga magkakahiwalay na procession, no? So, karaniwang ginagawa yung mga karo na yan paggabi. Pero may mga nakita rin ako na mga afternoon o kaya morning. So, depende sa programa kung ano yung napag-usapan nyo na mga magdadala ng mga karo nila. So, ganyan ang nangyayari kapag tuwing Semana Santa. And I think, yung nakita nyo kanina na video na pinakita ko, so katulad nito, ayan. So, dyan yung punta ng karo na yan at they will commemorate yung Holy Week. Anyway, tapos na ang Semana Santa. So, it is Sunday evening. And nakikita nyo, gabing-gabi na. It's almost 12 in the evening. So, pauwi na yung mga mga feeling artista sa probinsya back to the city. Ayan. So, makikita nyo, tahimik na siya. And minutes from now, it's also time for me to sleep. So, I hope na nag-enjoy kayo sa Semana Santa. Pero para sa akin, hindi ako lumabas kasi ayoko makipagsiksikan. So, dito lang ako sa bahay and ayan, ako yung tagabantay ng bahay. So, antalo yung mga kasama ko, pumunta sila sa beach. For me, let us not judge yung nakita natin si ate na nasa loob ng karo na yan. For sure, maraming magko-comment siguro na magre-react na they are not into it or against sila sa ginawa ni ate. Pero syempre may point naman kasi Semana Santa ngayon at panahon ng pagproposisyon. Kung meron man siguro siyang nagawa is, ayan, siguro parang ginawa niyang katatawanan or parang ginawa niyang funny yung medyo sacred talaga na routine kapag Semana Santa. So I think this will be a lesson learned para sa kanya and para na rin sa mga kasama niya na nakuhanan dyan sa video na yan. So, it will reflect na hindi na nila gagawin yan in the future. Kasi, for sure, hinahunting na kung sino yung babaeng yan, mumukaan kung ano yung lugar na yan, at siguro, kung mahunting siya, ayan, sangkatutak talaga ng comment ang marireceive niya
doon sa comment section and sa direct message sa profile niya o kaya sa page niya if meron. Kaya good vibes lang tayo mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo itong video at may natutunan kayo, just follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. So, ngayong Semana Santa, dapat ugaliin natin mag-forgive. Okay, so that's it guys. Matulog na tayo. Good night.